Magandang araw po mga kaibigan, kamusta na po kayo? Welcome po sa ating bagong episode ng ating online Bible study. Natatapos na po natin ang mga lesson na kung saan pinag-aralan natin kung ano ang pinagmulan ng Biblia, paano ito dumami, paano ito dumating sa atin, at paano ito nakasurvive o nakaligtas sa mga persecution. In this video, pag-usapan naman po natin ayon sa propesya na patunay ng mga prophecy o propesya ng Bible ay totoo. Kung mababasahin natin mula sa Lucas chapter 17 verse 28 to 30. Kung meron kayong Bible dyan, basahin. Na kung saan ito ay nagpatotoo na sa huling mga araw na rampant na po ang mga immoralidad sa ating bayan at sa ating paligid at sa iba't ibang mga bansa. The right na kung saan ipinagbabawal ng Diyos at ng Biblia, ngunit ito'y rampant at naging legal ayon sa batas ng ating government at lalo na sa ibang bansa, lalo na yung same-sex marriage, ang mga rights ng mga LGBTQ at mga LGBT. Hindi naman natin sila kinukundina, ngunit ito ay labag sa kautusan ng Diyos. Ito ay labag sa kagustuhan ng Diyos. But we need to respect them. We don't need to underestimate, or ano ba yung ibig sabihin na yan? Discriminate. But we need to love them. Ipakita natin sa kanila na mahal pa rin natin sila dahil mahal naman sila ng Diyos. But hindi po ibig sabihin na mahal ka ng Diyos, ngunit hindi mo naman sinusunod ang utos ng Diyos at ang kagustuhan niya. This kind of rights is actually God hate ng mga same-sex marriage. Kahit na yung mga gay rights, ayan, rampant na po. Next is gutom, salot at mga lindol. Hindi na po tayo hindi na bago sa ating pandinig ang lindol, ang gutom sa iba't ibang mga bayan kahit sa paligid natin. Maraming mga tao, mga batang nagugutom sa panahon ngayon, lalo na sa pandemya. Walang trabaho. Maraming nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, wala ng pagkain sa lamisa ng tahanan. So anong nangyayari ngayon? We need to pray. We need to unite and help one another. By God's grace and by God's blessings. Lahat ng to ay nangyayari na po sa ating paligid, sa ating nation, sa iba't ibang mga nations. Ano naman ho ang ibig sabihin ng pangangaway? Panggagaway. Ang panggagaway po, in English term, is witchcraft. Witchcraft. God hates
witchcraft. Sa lahat ng mga kasalanan, yun talaga ang pinaka-ayaw ng Diyos, ang witchcraft sin. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, sabi dito, mag-ingat. Do not be blinded. Dahil sa paligid natin, ang mga panggagaway, yan ho ay masama. At ayon sa prophecy, ito ho ay mangyayari sa huling araw. So anong nangyayari ngayon? Andiyan na po, marami. At digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Makikita natin sa YouTube, makikita natin sa TV, sa internet, sa social media, radio, mga balita. Merong giyera sa iba't ibang mga bansa. Yan po ay nangyayari na. Ano pa? Bula ang Kristo at mga kulto. Because thousands of religion in this world right now. Maraming iba't ibang mga religion. Ngunit ito ay isang kulto na nagpakilalang sila ay Kristo. Ngunit hindi naman sila ang totoong Kristo. There's only one Christ, the Lord Jesus Christ, at wala na pong iba. Ang hinihintay ng mga Israel ngayon na Messiah, hindi nila alam, hindi sila naniwala na yung Kristo na ipinako sa cross, yun na po ang Messiah. But until now, until today, they are still waiting for Christ. They are still waiting for Messiah. Pero hindi naman lahat ng mga Hudiyo, dahil marami na pong Hudiyo na na-convert into Christianity, na naniniwala na ang Messiah na si Jesus na ipinako sa cross, yun ho ang tunay na Messiah. At maraming nagpapakilala ngayon na sila daw si Kristo. Alam naman natin, dito sa Pilipinas ngayon, mayroong nagpakilala na siya daw si Kristo. I don't need to mention his name, but you know him. There's a lot of cults in this country. There's a lot of cults in this world. Worshipping idols, worshipping unknown God. Yun ho ang cults na tinatawag. Kung hindi ang Diyos ang sinasamba mo, yun ay kulto. Ibig sabihin, kulto. Worshipping the unknown God. Ano ba yung unknown God? Hindi kilala na Diyos. They are worshipping, ano pa? Man-made images. That is a cult. That is paganism. We need to aware. We need to be careful on that kind of worshipping idols, worshipping images, worshipping man-made image. Kaya nga pinahiwatig ng Panginoon na kailangan nating mag-ingat at huwag maniwala. Next is eroplanong pandigma. In Isaiah chapter 31 verse 5, parang ibon na lumilipad na ginagamit pandigma. Yun ho ang worship. Ngayon makikita na natin ang worship. During the time na ng giyera sa Israel, ibang bayan, ibang bansa, they are using worship to fight against their enemy. So ngayon, prophecy po yan noong unang panahon. In Isaiah 31 verse 5, Isaiah pa yan. Old Testament pa po yan. Nasa New Testament na tayo ngayon. Pero ang propesya na yun ay totoo at nangyayari na ngayon. Tulad ng pagbabalik sa Israel. In Ezekiel chapter 37 verse 1, that someday Israel will go back to their homeland. And now, Israel become a nation. Ayan, mababasa mo yun sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 28. And also Ezekiel chapter 36 verse 33 to 35. And then, mga awit 102 verse 16. Next, and the last is sistema ng Antichrist, ang 666.
Ano nga ba ang 666? That is a triple number 6. Ibig sabihin ho yan, that is the number of the beast. Ano ho ba yan? Ibig ho ba sabihin, in literally, tatakan ka ng number 666 sa iyong noo? Hindi po. Ang 666, it is about the system. Sabi nga ng Biblia in Revelation chapter 13, mababasa natin yan, verse 16 to 18. Ito ho ay sistema ng Antichrist. Walang mahirap, mayaman. Masabi dito, mayaman man o mahirap, kung hindi ka magpatatak ng 666, hindi makabili, hindi makabinta. Sobrang hirap nun. Anong nangyayari sa panahon natin ngayon? Hindi ka makalabas kapag hindi ka makalabas sa ibang lugar kapag hindi ka na-vaccine, di po ba? Hindi ko sinasabi dito na ang vaccine, yun na ho ang 666. No, that is a system to control humanity. Yun ho ang gagamitin ni Antichrist to control the world, to control people, so that he will reign the world. During the time of Antichrist, gagawin niyang lahat para makontrol ang tao. Even the government, he govern the world. So anong gagawin niya? Of course, how to govern the world, how to control humanity through his system. System number 666 is everybody must have a microchip, either sa noo or in the right hand. Diyan ho ilagay ang tatak niyon. It is a system na kung saan the Antichrist and the government can monitor lahat ng mga galaw, lahat ng mga transactions ng mga tao, makokontrol nila. Anong nangyayari ngayon sa Sweden, sa ibang mga country? They already putting a microchip in the right hand so that andyan na lahat ang system, nakasystem na po ang kanilang mga bank accounts, health cards, mga insurances, mga ID, company ID. Ayan, yung privacy nila andyan na. Nakasystem na lahat ng information tungkol sa iyo andyan na. Ibig sabihin, kung meron ka na niyan, pwede kang lumabas, pwede kang bumili, pwede kang magbenta, pwede kang magnegosyo. Ano mangyayari sa mga Christian kung hindi magpatatak na yan? Hindi mamatay sa gutom. But we pray na sana po God will protect Christians, God will protect His people. Even the Antichrist comes, even the Antichrist will reign in this world. Actually, sa totoo lang po, Antichrist is already here. Antichrist andito na po. Dahil alam niyo ba kung anong nangyayari ngayon sa ibang bansa? Pinapatay nila kung sino man ang may hawak ng Bible, pinapakulong nila. Anong ibig sabihin yan? That is the Antichrist system. Ibig sabihin ng Antichrist, yun ho ang mga kontra ng mga Kristiyano. Kinukontra nila ang mga Kristiyano. Binabawal nila sa kanilang nation. Dahil gusto nila yung kanilang relihiyon lang. That is not a humanity. But don't worry. Don't be sad. God is our help. God is our protector. God is with us. And who can be against us? Don't be afraid, because this is the beginning of sorrow. Kung mangyayari ito sa atin ngayon, mag-ingat at panatilihin ang paniniwala at pagsamba sa ating Panginoon. We need to strengthen our faith. We need to strengthen our serving with God.
We need to strengthen our connection with God, with prayer, fasting, and reading the Bible. The prophecy is just a warning to every one of us to show us or to tell us what is the future. Now, we are in the future right now. Andito na po tayo. Ibig sabihin po, malapit na po talaga. Hindi natin alam, baka bukas, ngayong gabi, o isang linggo, isang buwan, next year, hindi natin alam kung kailan ang rapture, kailan darating ang ating Diyos. Persecutions is rampant na po. Immoralidad, the Antichrist, witchcraft, the worship, the famine, earthquakes, ano pa, mga lindol, bagyo, war, and humors. The system of Antichrist. Nandiyan na po. So ano pa po yung hinihintay natin? Hintayin pa ba natin na mamatay tayo para po makapaglingkod tayo sa Panginoon? Hintayin pa ba natin na meron na tayong sakit? 50-50 na tayo sa ospital? At panampalatayaan natin ang Panginoon? No. In Ecclesiastes chapter 12 verse 1, anong ibig sabihin nito? You need to remember thy Creator in the days of thy youth, because the days drew nigh. Kung wala ka ng lakas, diba? Kung hindi, parang mahinay na yung paningin mo, hindi ka na makapunta sa church, hindi ka na makapag-serve sa Panginoon dahil wala ka ng lakas, or 50-50 ka na, wala ka ng time para magpanampalataya sa Panginoon. Ngayong malakas ka pa lang, meron ka pang lakas, hindi ka pa matanda. This is a perfect time to serve the Lord. Come and serve God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Ayan mga kaibigan, hanggang dito lang po ang ating online Bible study for this content and for this episode. Sana ho, marami kayong natutunan dito. We don't against the LGBTQ. Sorry kung nasaktan ko po kayo. But I do this because I love you. God loves you. God wants you to change your life. There's a chance. Hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, kapuso. Come with God. Come to God and worship Him. Serve Him. Manampalataya sa Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan. So hanggang lang dito po mga kaibigan. Kuminto lang po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone.